Dahil nalalapit na ang pagtatapos ng flashback ng buhay ni Brook at ng kwento ng pagbagsak ng Esperia Kingdom, hindi magtatagal makakabalik na tayo sa laban sa Elbaf. Lalong-lalo na ang main event na Luffy versus Emu. Paano nga ba magto-turn out ang laban na ito? I think, napaka-obvious. Matatalo si Luffy at si Loki. Kahit sabihin natin na may plot armor pa dito si Emu dahil nga siyang final villain at dapat hindi siya matalo ng maagap, napakalayo ng hacks niya kumpara sa dalawang ito. Let's assume na itong si Luffy ay on par ng haki dito kay Loki. Nakita naman natin guys, magiging pinakamalalakas na haki attacks ni Loki ay hindi tumatalab sa Omen. Hindi din natin pwedeng i-downplay dito si Loki at sabihin na sadyang mas mahina lang kanyang Conqueror's haki. Nakita nyo guys, winan-hit ni Loki ang isang high tier na Holy Knight. Pinatay niya si King Harald gamit lang isang atake na tinatawag niyang Rag na Izuchi. Nakita nyo naman, napakalakas ni Harald. Bago pa siya maging isang Holy Knight, napaka-OP niya na. What more pa kaya nang binigyan siya ng Covenant Pact ng seal nitong si Emu para mas palakasin pa siya. And take note, immortal itong si Harald. Hindi dapat siya mapatay ng isang hit lang. It's just that napaka-OP din talaga ng haki at ng hacks nitong si Loki kaya nagawa niya yon. But even with all of that, that very same attack ay hindi naging effective kontra dito kay Emu. Ni hindi nga man lang gumalaw si Emu. Ginamit niya lang ang Black Flames, ang Omen para salagin ito at ganun lang kasimple hindi na lumapat sa kanyang Rag na Izuchi. Which means mas malakas pa rin ang haki ni Emu kumpara sa kanya. Or maybe may other type ng hacks ng mechanism na nasa loob ng Omen ng Black Flames na hindi pa na-explain na hindi kayang i-bypass ng kahit na sino na nasa surface world. Kaya naman ang tanong, kung isang napakalakas na natural born talent na combatant tulad ni Loki ay hindi kayang talunin si Emu, paano yung pull off ni Luffy? Oo, alam natin na magmula pa lang sa Void Century ang Sun God Nika na talaga ang counterpart, ang pinakakalaban at mortal enemy nitong si Emu. Pero kahit na ganun, it is not just because na siya ang Warrior of Liberation, na siya ang magpo-provide ng freedom para sa buong mundo, ay matatalo niya na si Emu ng ganun-ganun lang. Dahil kung titingnan nating mabuti, reality-wise at kung hindi tayo magiging bias sa pag-analyze ng kanilang abilities, hacks, at ng bawat strengths and weaknesses nila, walang kahit na anong advantage dito si Luffy. Pagdating sa haki, lamang si Emu. Pagdating sa weapon, lamang si Emu. Pagdating sa hacks, lamang pa rin si Emu. It's almost as if lahat ng kayang gawin ni Luffy, kaya ding gawin ni Emu but on a different and more powerful scale. Kayang i-influence ni Luffy ang environment. Nagiging rubbery, bouncy ang environment, lalong-lalo ng pinakamalalapit sa kanya na surfaces. Pagdating naman kay Emu, kayang-kaya niya din gawin yon. And honestly, pag-arrive pa nga lang niya sa Elbaf, sa Overrust Castle, hindi pa siya gumagawa ng kahit na anong move. It's as if naging demonic na maging ang mga puno, ang mga bahay. Hindi lang yon, kung kayang magigantification nitong si Luffy, kayang-kaya din yung gawin nitong si Emu. At mas malala pa nga guys. Kung titingnan natin mabuti, si Luffy napakaliit niya kumpara kay Loki. Kahit na gamitin niya pa ang kanyang Gear Fort, kahit ang kamay nitong si Loki mas malaki pa rin sa kanya. Which means, hindi niya mahabol basta-basta ang size nitong si Loki. Oo, naging malaki din siya ng labanan niya si Kaido. Pero nakita naman natin ang comparison ni Kaido dito kay Nidhogg. Sobrang layo guys. To the point na magmumukha nga siyang bulate. Pero pagdating dito kay Emu, isang gigantification lang kasing laki niya na talaga agad itong si Loki. As if meron silang 1-to-1 scale ng size comparison. Maging si Loki nga hindi makapaniwala. Hindi niya alam kung paano yung nagawa nitong si Emu. Hindi din yun na-explain yet, but I think may kinalaman na naman yun sa Black Flames. Pagdating naman sa weapon guys, alam ko naman na napaka-obvious nito, lamang na naman si Emu. Si Luffy wala talagang weapon, almost as if ang katawan niya lang talaga ang ni-utilize niya sa combat. Pero si Emu, oo, kaya niyang gamitin ang kanyang katawan tulad ng pagsipa niya kay Sanji, pero napakalawak din ng choices niya pagdating sa weapon. Hindi limitado sa isang sandata itong si Emu. Kaya niyang mag-create, kaya niyang magsamo ng mga weapons tulad na lamang ng Nemesis.
ang sword na ginamit niya para tusukin itong si Loki. Nakita din natin na gumawa siya ng isang club, isang wrecking ball, isang staff, isang naginata. Sobrang dami ng application ng weapons nitong si Imu. At ang malala pa dyan, ang lahat ng mga weapon na ito ay ginagamitan niya ng Black Flames. Dahilan kung bakit napaka-OP nitong lahat. Nakita nga din natin ang staff niya kayang mag-shoot ng mga prowlers na nagkokos ng massive explosion, na nangangahulugan na long range man, short range man, close quarters combat, kayang-kaya yung lahat gawin itong si Imu, na para bang wala talaga siyang butas. Kaya naman mapapaisip talaga kayo guys, sa current state ngayon ng Gear 5 ng Sun God Nika form nitong si Luffy, what are the chances na tatalunin niya si Imu? Literally, walang pag-asa. Imposible. We cannot even visualize kung paano niya matatalo or masusugatan itong si Imu. Kung si Loki nga na sanay, napakalupit sa pakikipaglaban, binabalagbag lang ni Imu, na kung hindi pa nga magre-relapse itong si Imu, kung hindi niya pa matatandaan at maaalala ang conversation nila ni Joy Boy, hindi pa siya makakapag-land ng isang clean hit. Kaya naman dito papasok ang isang tanong. Kung hindi siya kayang talunin ni Luffy sa current abilities niya, sa current arsenal niya ng mga weaponries, sa kanyang abilities, paano niya yung gagawin? Ang sagot, mas mataas na level ng haki. Tama kayo nang narinig guys, it only means na kung ang Omen, ang Black Flames ay napakalakas, hindi kayang talunin maging ng napaka-OP din na Conqueror's haki ni Loki, it only means one thing, mas mataas ang level ng haki ng Omen, na hindi pa lamang natututunan ng mga nasa surface na individuals, mga nasa surface ng mga civilization. It must be a type of haki na natutunan or na-acquire nitong si Imu noong siya ay nasa abyss pa or kapag pumupunta siya doon. Dahil kung kaya nga niyang gamitin ng Domi Reversi, kaya niyang mag-summon ng mga demons mula sa mga individuals na nasa upper world, for sure, may access siya sa abyss. Kaya naman in this matchup sa Alba of Kingdom, definitely 100% matatalo dito si Luffy. Or sabihin na natin na may tutulong sa kanila, may mag-i-intervene para hindi sila lahat ma-wipe out ni Imu, pero marirealize dito ni Luffy na napakalayo pa ng diferensya nila. At dito magsisimula ang search, ang pagpapalakas niya para ma-acquire ang ability or ang haki na tinutukoy natin para magkaroon man lamang siya ng tsansa na talunin si Imu. However, this is where this video ends guys. But don't worry, this coming Tuesday ay maire-release na ang spoilers para sa One Piece Chapter 1186. Para ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.